Suriin naman natin ngayon ang mga naging pahayag ni Pangulong Duterte sa kanyang unang State of the Nation Address. Kasama natin ngayon si Dr. Perlita Frago Marasigan, Assistant Professor ng Political Science Department ng UP Diliman. Magandang umaga po, Professor Marasigan. Magandang umaga naman, Howie. Okay, para sa inyo ba nagkaroon ng dagdag na linaw ang direksyon ng ating pamahalaan dahil sa unang SONA ni Pangulong Duterte? Kung titingnan natin, kung babasahin lalo na yung transcript, masasabi na dagdagan ng linaw yung mga dati ay hindi niya masyadong ine-elaborate. No? Subalit kung ikukumpara mo sa mga naunang SONA, lalo na noong panahon ng nakaraang administrasyon at saka sa mga sumusunod pa o bago dito sa kay President Duterte, hahanapan mo ng struktura. At kung mapapansin mo, hindi nga siya structured, kaiba ito. Kaiba dahil napakarami. Yung talumpati mismo, yung pagka-organize niya. Kaya lang sabi nga natin sa isang SONA, ang inaabangan mo naman talaga ay dalawang bagay lang. Isa tong pagbabalik tanaw at saka isa tong, kumbaga, merong a little part of reflection at saka yung looking forward. No? So makikita natin na binigyan din niya yung priorities, yung legislative priorities, at hindi nga masyado sa baliktanaw dahil sa sinabi niya na parang tema ng forgiveness. Hindi niya babanggitin yung sins of the past. Kaya nabigyan ng linaw dahil marami siyang sinabing plano, ngunit bumabalik at bumabalik din dun sa paborito niyang dalawang tema. Yun nga sa federalism at saka yung campaign niya against illegal drugs. Okay, so talakayin natin itong sinasabi mga dalawang favorite themes niya. Yung federalismo muna, of course, itong priority nito ay rooted somewhat in his experience as a local official sa Mindanao. No? In fact, kung sabi mo ibang taga Mindanao, medyo tingin nila sa Maynila, parang Imperial Manila, matagal na silang inaapi o na ma-marginalize. Pero ano sa tingin mo yung kanyang vision about on federalism? Ano ba talaga yung magiging hubog or hugis ng bansa natin kapag matuloy ito? Okay. Kaya ako nasabi na bigyan ng linaw kasi talagang dati parang pangarap lang ito, drawing lang talaga. Mga plano na siguro bawat presidente na nagkakaroon ng posisyon, gusto niya na may magawa talaga sa bansa. Ngayon sa federalism, ang mangyayari, sa parang lumalabas dun sa talumpati niya kahapon, ang gusto niyang mangyari ay hindi lang siya basta federalism. Iko-combine pa ito sa isang tinatawag na semi-presidential form of government na ipapattern sa France. No? So dalawang pagbabago ito, hindi lang federalismo. Ngunit dahil nabigyan ng linaw, dahil nakita natin na ang humahawak ng tatlong importanteng posisyon ngayon sa gobyerno, sa dalawang sangay ng gobyerno, executive at saka legislative, ay puro pawang taga Mindanao. At makikita natin na puro pawang kaalyado. Na maaring ang pangarap na to ay mabigyan linaw kung meron kang champion sa legislature. At sa ngayon, sa nakikita natin, pwedeng mangyari nga. Binanggit niya referendum. Binigyan niya referendum. Sabi natin, kung gusto mo baguhin ang saligang batas, tatlong paraan ito. At ang referendum nga ang pinakamadali through a people's initiative. No? So kung ibibigay mo yung pagbabago sa mga tao mismo, mabilis na to. Kumbaga, hindi rin ganun kabilis, pero kumpara dun sa dalawang mekanismo ng pagbabago ng sistema ng gobyerno, maaring mapabilis. Okay, at sinabi pa niya, handa siyang bumaba even before his term is over. No? So, paano nga mangyayari yun? Nahalal nga siya for a full term, no? 6 years. Pero under a federal system of government, pwede magkaroon ulit ng eleksyon para sa bagong liderato. Yung bang sinasabi niya? Tama. Pero realistically speaking, iisipin natin magagawa ba lahat ito within 6 years. Kaya medyo balansehin din natin. Masarap naman mangarap, pero tingnan din natin yung realidad kung mangyayari ito sa dami ng politiko, sa dami ng mga interes na magbabanggaan dyan. Tingnan natin kung mangyayari nga. But he promised na mangyayari nga ito within the 6 years. Na, let us still wait and see. Oo, pero mahabang proseso pa ito sa Congress. Pero wala namang guarantee kasi na papasa ito. No? Okay, ito namang medyo controversial na war on drugs. Okay. No? May bilang na yata ng 300 ang napapatay no? Dahil dito. And iba-iba yung bilang. No? Anong luminaw para sa inyo tungkol dito? Ang luminaw yung kanyang pananaw na siya ay naniniwala sa justice, sa hustisya,
na ang ginagawa niya ay maka-Diyos dahil sinasabi niya na although naniniwala siya sa separation between the church and the state, yung separation between God and the state ay hindi dapat. So yung justice na sinasabi niya noon at ang sinasabi rin niya na pag-obserba ng rule of law. Ngunit sa may party sa speech na medyo may sinabi niya na kailangan humarap sa batas, subalit maaring mangyari ito sa pamamagitan ng due process or kung ikaw ay mapapailalim na. Yung exact words, no, yung malilibing kumbaga. So medyo nagpapatawa pa rin siya, may ad-lib. At ito yung sinasabi kong nagpaiba ng kanyang speech dahil nga sa dami ng ad-lib, maari kang maguluhan o malito kung ano ba talaga yung sasabihin niya, yung direksyon. Pero kung meron kang mga narinig na nauna na niyang talumpati, maintindihan mo na ito ay talagang style lang ng presidente. Okay, kasi I suppose no, marami dito sa mga salita niya, it's also subject to interpretation, no? Kasi of course, nababasa o narinig nyo rin yung mga puna no? Tungkol dito sa itong klaseng methods for fighting crime and fighting drugs. No? So on the one hand, sinasabi niya, naniniwala siya sa due process, sa judicial system natin, sa justice. But on the other hand, of course, itong 300 na napatay na ay hindi nga dumaan sa korte, wala nga tayong death penalty. So, paano nabigyan ng linaw yon? I mean, parang nagkaroon palalo ng, parang diniin pa niya yung contradiction in the view of some. Nagkaroon ng contradiction, nagkaroon ng linaw sa kanya resolve that he meant business. Okay. No? So, parang inulit niya uli yun. No? At ang medyo nakakatakot nga lang ay yung lagi niya sinasabi na, sige, uunahan ko na kayo ha. Katulad nun sa FOI. Sige, kung matagal pa yan, di ako na to. Meron na ako executive order. Eh, paano to? Kung halimbawa ang hintayin natin magkakaroon ng death penalty ba, hindi rin yata niya nabanggit yung exact. Hindi niya nabanggit at all, yung death penalty. Hindi niya nabanggit, pero indirectly, no? Parang sinasabi niya na ito na ang ginagawa ko. No, nasa sa inyo na kung anong gagawin nyo. Sundan nyo na ako. Parang ganon. Okay, nabanggit niyo yung FOI, no? Kasi isa rin kayong scholar ng media and politics, no? So itong FOI, I mean, nabasa niyo yung text nito, no? May ngipin ba talaga itong FOI at sadyang tiniming right before the SONA? Parang maganda yung timing. Yung timing na nagkaroon ng executive order para magkaroon ng freedom of information. Ang problema nga lang, sa executive department lang to nag-a-apply. So sa mga saklaw lang ng presidente, kailangan pa rin ng reinforcement sa pamamagitan ng kabilang sangay ng gobyerno sa legislature. So kailangan talaga ng batas. So in terms of strategy, maganda ang timing. Sa pag-i-inspire, inunahan ko na kayo. I want to steal your thunder. Kumbaga, dapat sa inyo to eh. Inunahan ko na kayo. Pero kung tutuusin, ang executive ay isang branch lamang. Mahina pa rin ito kung walang kaakibat na suporta ng Kongreso. But at the same time, yung text na sinasabi doon na wala pa doon yung exceptions, no, to FOI. Kumbaga, yung limitations to this freedom of information. Susunod pa. Susunod pa. Baka, yun nga, yung sinasabi nga ng ibang kritiko, baka doon pa lumabas na mas mabuti pa yung wala tayong FOI kasi sa dami ng pwedeng, yung dami ng restrictions doon sa freedom na yun. Oo, yun nga eh. Kasi kung titingnan natin, pag may batas naman, ang ginagawa lang niya talaga ay i-regulate. Ano ba ang mga behavior na kailangan mo i-regulate? Siguro, kaya may freedom na kailangan na ipagtibay ng batas na ito ay para ma-ensure na walang excesses on the part of yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, na maaari mo palang itago ito, maaari mong takpan yung mga gawaing hindi maganda. Ngayon, open na to sa public. Kaya nga lang, sa sangay lang nga na executive. Paano yung ibang sangay ng gobyerno? Paglalagyan mo na regulasyon, mabuti ito. Kasi malinaw, nasa batas na eh. Yung exceptions nga lang, syempre, hindi naman perfect. Hindi naman perfect. Medyo may room for ambiguity, for interpretations. Pero pag nandyan na yan, madali na yan. Kaya may mga lawmakers na nagsasabi, kailangan pa rin ng FOI law. Hindi sapat nga yung executive order. Okay, napuna rin niya yung media coverage nitong killings. Ang sabi pa nga niya, parang pinapadrama
Bilang isang observer nga ng media coverage so far nitong campaign against drugs, sa tingin mo ba ine-exaggerate or sinisensationalize at all or pinapadrama ng media itong ginagawa ng pamahalaan? Huwag ka naman ma-offend, no? Kaya lang talaga na maalam natin ang media ay talagang isang business enterprise din na kailangan din kumita. Kailangan din ng pondo para ito ay mag-operate, no? So, yung drama ay parte na yan. Yung sensationalism, kahit na i-criticize natin yan, sabihin natin nangyayari yan. Kaya lang, kailangan din tingnan natin kung sino ba yung mga nag-aari ng media enterprises, corporations na ito. Na paaring tingnan natin ang intensyon sa pagpapalitaw ng mga ganong headline. Kasi nakita ko rin yung tinutukoy ni President at mararahil yung photo, no? Sa front page ng dyaryo. Oo. Kung ikaw ay isang devout na Catholic, sasabihin mong heresy yun. No? So, kasi yung tutulad mo ang isang siyempre, lahat sa atin ay kilala mo si Jesus Christ at itutulad mo sa mga drug pushers. Parang sa isang devout Catholic, ito ay hindi dapat katanggap-tanggap. Ngunit, but you're saying, yung headline you're saying, well, it wasn't staged na daw. Talagang ganun yung paghawak ng and then makikita mo naman na may police cordon line, no, sa likod. So I guess pwede mong sabihin na parang sinadyang magmukhang Catholic image yon kung sinet up. Kung in-stage. Pero because there were other photographers there, parang ganun din ang kuha, no? So hindi naman siya stage na ganun. Ganun talaga yung nangyari. Ganun na nangyari, pero napakalaki ng sinakop sa dyaryo. No? Kasi bakit hindi siya maliit na litrato? Bakit hindi siya nasa loob ng pahina, nasa labas? Meron siyang makikitang, syempre, no, sa akin na nag-a-analyze, at titingnan kong merong mensahe na binibigay, hindi lang naman yung laman na binabasa natin sa dyaryo, pati mga litratong ganoon. At kung ikaw ay magbabasa at bibigyan mo nga at ikaw ay sensitibo at talaga makikita mo yung mga intensyon na binibigay dyan, makikita mo na may iba mensahe na pinapakita dito. Pero hindi natin sinasabi na talagang ganyan, na i-accept lang natin na pag ganyan ka, pusher ka, talagang mamamatay ka. Ito ay parte ng estratehiya, sa tingin ko na manakot at manakot. Ang akin lang kinakabahan dahil sa sinabi niya sa speech, yung mga big fishes ay wala naman sa bansa, nasa labas. So, bakit tayo papatay ng papatay kung hindi rin naman pala natin masusolve entirely yung buong problema na system, global. No, global parang terrorism, na global, hindi mo alam talaga kung sino. Pero sinabi niya, alam niya. No, parang indirectly may idea na nasa ibang bansa. At itong mga to, ito nga, sabi nga, parang may free advertisement, LBC lang, tagapaghatid ng mga illegal na drugs. So kung titingnan mo, complicated pala yung problema, paano natin masusolve ito? Ang isa pang question, after 6 years, napatay nga lahat ito, solve na kaya ang problema, paano kayang susunod na administrasyon? Masusolve ba yun? Pero hindi natin maalis na meron talagang takot na nahahatid sa bawat bukas mo ng pahina na nako, lagot, ikaw na susunod. Ano maaaring epekto nito? At may nagsasabi na wala naman inilabas na parang baseline data para ma-compare nga yung baseline with future data kung may impact nga. Maganda sana kung meron. Maganda kung meron. At yun ang siguro dapat bantayan nila. Hindi lang yung dami, kasi keeping scores, parang sa conflict, bibilangin mo ilan namatay, ilan casualties. Dito naman, ilan na napatay. Pero yung combat mo or yung war mo against illegal drugs, beyond numbers dapat, hindi yun. Pero sabi naman niya, hindi daw naman band-aid solution yung kanyang binibigay. No? So yung first cause, the cause of all causes, sabi nga niya, yung pinakadulo ang kanyang pinupuntirya. Hindi natin alam kung makikipagtulungan yung ibang bansa sa pag-solve ng problemang ganon. Okay, wala pa naman na isang buwan. So let's see, after, baka sa susunod na SONA, meron na siyang ipapakitang ebidensya ng resulta. Maraming salamat, Dr. Perlita Frago Marasigan, Assistant Professor ng Political Science sa UP Diliman.